Marahingan natin ng paliwanag ang pag-withdraw ng Cocopea sa NTF-ELCAC Ayan na. o Oo. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. May sulat sila, formal na, kay Ayaw na Pangulong nilang, Bongbong Marcos Jr. Si Atty. Joseph Noel Estrada, Legal Counsel ng Cocopea. Nasa linya natin. Atty. Estrada, Igan at Connie. Good morning, Welcome sir. po sa Double B. Maganda umaga sa iyo, Igan and Connie, at sa inyong mga taga-subaybay. Anong dahilan? Pangunahin? Dahilan, oo. Ng pag-withdraw po ninyo? Una sa lahat, after na nagkaroon ulit ng malawakang konsultasyon among the leadership of Cocopea noong December, ay napagkasunduan formally mag-withdraw na from the NTF-ELCAC dahil po ito sa maraming mga urgent education issues that we have to attend to and focus more our energies and resources. So yan po, dahil alam naman din po natin na katulad po ngayon ay recently lumabas lang yung EDCOM2 report sa kanilang year 2 at marami po tayong kailangan gawin sa larangan po ng edukasyon. Yun po, at kami naman po ay hindi po kami organization na may expertise sa dating po sa insurgencies at related issues. At pangalawa, of course, we want to continue to preserve the independence of the Cocopea as a non-government organization. Sa Cocopea ba walang kaso ng mga nare-recruit na mag-join ng armed conflict o any leftist organization unlike sa ibang government colleges at universities? Sa amin pong pagkakaalam ay wala naman po. Ngunit syempre we will address that issue at I think yung school mismo ang dapat mag-address po sa kasakali. Pero in the first place, so bakit naimbitahan ng Cocopea maging part ng ELCAC? Hindi lang po ako sigurado kung ano pong naging pag-uusap doon. Ako po ay nasa EDCOM2 ng mga panahon na yun. Pero siguro po ang isang iniiwasan din is malagay sa isang sitwasyon na karoon ng issue at compromise naman ng independence ng Cocopea. Maalala po natin noong 2016 ay naglabas po noon ng listahan ng mga eskwelahan, mga private universities and colleges na napabalita na nagre-recruit ng mga for insurgency. At yun po ay wala namang validation din sa amin. So katulad noon ay ayaw po naming dumating sa ganong sitwasyon at kami po ay mapahiran, makapagsalita at wala na kaming independence. Ma-red tag pa. Ma-red tag. Yun nga po. So very controversial yung red tagging, di ba, ng ELCAC sa mga estudyante. O kaya yan din. Eskwelahan. So ito baka moving forward sa inyo pong pagkalas, will you be actively playing a role pagdating sa pagtuligsa sa mga red tagging sa mga estudyante, lalo na sa kolehiyo? Well, kasama naman po yon sa aming advocacy, academic freedom, preserving it, and of course, free from external pressure, including red tagging. Pero at the same time, we also support all initiatives for promotion of peace and order, unity. Tayo naman po ay issues-based. Kaya lang ang amin lang pong sa palagay ay mas makakabuti po sa amin bilang isang organisasyon kung if we will engage government in dialogue, in certain activities from and while maintaining our nature as a private organization. Sumagot na ho ba yung Office of the President? Sumagot na ho? Wala pa? Wala pa po. Punit in-acknowledge na po yung aming letter in January 30. Siguro kaya ko lang natanong din yon, sir, kung actively mas magiging vocal kayo kung meron kayo nakikita na mali dun sa pagpapatupad po ng ELCAC. Because baka meron bang pagkakataon nung kayo ay miyembro ng ELCAC dati na medyo napipigilan kayo, syempre? So far, wala pa naman dahil saglit pa lang na panahon yon. I think November yung na-announce and December we have decided to withdraw. Alright. At least narinig namin yung side ng Cocopea. Atty. Estrada, as always, welcome po kayo rito. Maraming salamat. Maraming salamat. Hilingan, walang pinoprotekta.